Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kuha ni Annalyn ang cellphone ni Zoe. Pumunta ka rito, may pag-uusapan tayo. May plano tayong gawin sa lolo mo. Nakumpirma na nga dito ni Annalyn ang tumawag itong si Moira sa cellphone ni Zoe at itong si Annalyn ang nakasagot at dito sinabi ni Moira na buti naman daw at sumagot na itong si Zoe at kinakailangan na pumunta daw roon itong si Zoe nang sa ganon ay mapag-usapan daw nila kung ano ang gawin nila dito kay Don Pepe at tila kinakabahan naman itong si Annalyn habang pinapakinggan itong mga sinasabi nga ni Moira. At maya-maya sinabi ni Moira na i-chat nga daw niya ang address kung saan matatagpuan nila at ang pagkikita dito ni Moira at Don Pepe. Samantala galit na galit naman itong si Moira nang sabihin dito ni Don Pepe sa kanya na dudurugin daw lahat ni Don Pepe ang mahal sa buhay dito ni Moira at isa na itong si Zoe dahil hindi naman daw niya ito apo, lalo pa nalaman ni Don Pepe na kasabwat pala itong si Zoe sa pagpapadukot dito kay Don Pepe. Kaya nagalit na rin ng husto itong si Don Pepe dito nga sa kanyang inaakala na apo na si Zoe. Dahil dito inagaw ni Moira itong baril ni Balahadja at dito na itinotok naman dito kay Don Pepe at nagbabalak na naman ito na kanyang tapusin. Subalit hindi pa nga iyon mangyayari dahil ayaw ni Zoe na may mangyaring masama dito nga kay Don Pepe. Samantala, dito naman na tila mapapahamak din itong si Lynette dahil sa plano at inutos ni Moira sa kanyang mga tauhan kung mapagkatiwalaan at maasahan nga ito. Dito ibinigay ni Moira itong address ni Carlos Benitez upang puntahan ang bahay na ito at takutin itong kanyang asawa at saktan na si Lynette. Kaya habang hawak ni Lynette itong cellphone at tatawag sana dito kay Annalyn ay bigla ngang may pumasok sa kanilang bahay at tinatawag pang Snow White itong si Lynette. Kaya sa takot nito ay nakapasok ang mga ito at nagtatakbo itong si Lynette at nagtatago. Subalit ay maaabutan pa rin siya nito dahil dalawang tao nga itong humahabol ngayon dito nga kay Lynette. At kung masasakluluhan nga ba siya dito ni Carlos na ngayon ay naka-duty nga ito sa Eastridge at may pinagkakaabalahan na iba kundi ito ng si Zoe na gusto niya rin makausap dahil warningan sa di umano na paghahanap ni Annalyn ng ebidensya dito nga sa loob ng Apex. Subalit huli na nga itong si Carlos dahil nakuha na nga ni Annalyn ang cellphone ni Zoe na doon niya mapapatunayan na may kinalaman daw talaga ito si Zoe sa pagkawala nga dito ni Don Pepe dahil sa sinabi naman dito ni Moira na kinakailangan daw nilang dispatsahin ang matanda na sa ganun ay wala nang makaalam sa kanyang sikreto at tila hindi na nga makapaniwala ang lahat sa kanilang mga narinig dito kay Annalyn at kinakailangan na nga nilang mailigtas agad-agad itong si Don Pepe kaya agad na tumawag itong si Annalyn kay Giselle at ibinalita na alam na daw niya kung saang address mapupuntahan itong kanyang lolo. At nagtanong itong si Giselle kung paano nalaman ni Annalyn at sinabi niya na nakuha niya itong cellphone ni Zoe at tumawag itong si Moira sa akala na si Zoe nga itong kausap at ibinigay ang address at pinapapunta itong si Zoe kung saan ayusin daw nila kung ano ang dapat pwedeng gawin doon kay Don Pepe. Kaya nalaman ni Annalyn na hawak daw talaga ito ni Moira at baka nasa panganib na peligro na itong matanda. Kaya kinakailangan agad din na mapuntahan nila ni Giselle ito ngang si Don Pepe upang iligtas. Kaya ito naman ang naabutan nila, nagkatutukan sila ng mga baril kung sino nga mauna. Dito lamang yan sa Abot Kung May Napangarap. Bye bye!